Sa Russia, maraming parada ng tagumpay tuwing Mayo 9 ang kinansela at sinisisi ang Ukraine sa paghahanda ng malawakang pag-atake. Kasabay nito, pangalawang beses na ngayong linggo na nagbanta ang rehimeng Putin na atakehin ang sentro ng Kyiv kung walang tigil putukan sa araw ng tagumpay. Kamakailan, nagpadala ang Russian Ministry of Foreign Affairs ng nota na may banta sa mga diplomatikong misyon at mga kinatawan ng mga internasyonal na organisasyon sa Ukraine at nanawagan ng agarang paglikas mula Kyiv. Ngunit, lumalabas na sinasadya ni Vladimir Putin na udyukan ng Ukraine na umatake sa Moscow sa ika-9 ng Mayo. Dahil ito ay magiging magandang dahilan para sa panibagong mobilisasyon, pagpapalakas ng mga represyon at pagbibintang sa Ukraine tungkol sa USSR. Hindi rin isinasantabi ang posibleng karagdagang paglala ng sitwasyon, kabilang na ang pagpapakita ng kahandaang gumamit ng taktikal na sandatang nuklear. Kung gusto talaga ng Kremlin ng tigil putukan, hindi sana patuloy na binobomba ng Russia ang mga lungsod ng Ukraine. Siyempre, hindi maaaring hindi maintindihan ni Vladimir Putin na sa pamamagitan ng mga ganitong pag-atake, siya mismo ang nagbibigay ng kalayaan sa Kiev bago ang ika-9 ng Mayo. Pero, maaaring ito nga mismo ang iniisip niya. At ngayon, tatalakayin natin ang bersyong ito. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Kung gusto niyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. O kaya naman sa pamamagitan ng QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen o sa pamamagitan ng pagiging sponsor sa YouTube platform. Sana maging interesante at kapaki-pakinabang ang episode na ito at sa dulo ay hihilingin ko ang suporta ninyo sa aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon. Kaya, uumpisahan ko na ang mga bagong balita. Sa ilang rehiyon ng Rusya, kinansela ang mga parada ng tagumpay sa Mayo 9 at nagpatupad ng dagdag na paghihigpit sa pagdiriwang. Ayon sa inilatalang impormasyon ng Proyektong Astra, hindi bababa sa 15 rehiyon ng Russian Federation ang ganap na tumanggi na magsagawa. Парада в 9 мая. Tinutukoy dito ang mga rehiyon ng Belgorod, Voronezh, Kursk, Bryansk, Rostov, Saratov, Ryazan, Kaluga, Oryol, Pskov, Novgorod, Nizhny Novgorod at Leningrad, pati na rin ang Krasnodar Krai at Chuvashia. Sa kabisero ng Russian Federation ngayong taon, gaganapin ang parada na walang militaryong kagamitan, unang beses mula 2007. Sa St. Petersburg, tumanggi rin sila sa pagsasagawa ng demonstrasyon. Sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine, tumanggi rin sila sa anumang militaryong parada. Sa ilang bahagi ng Rusya, nagdagdag sila ng mga paghihigpit gaya ng kanselasyon ng fireworks at pagkaantala ng internet tuwing may aktibidad. Umabot pa sa punto na pati itong kanilang aktibidad na Besmertny Polk ay tuluyang kinansela at inilipat na lang sa online na format. At ang ganitong hayagang pagkataranta ay nagdudulot ng maraming katanungan. Sapagkat kung tutuusin, pwedeng umatake ang mga Ukrainian drone sa parada ng tagumpay noong nakaraang taon. Pero noon ay hindi naman kinansela ang mga parada, pati na rin nung isang taon bago iyon. At ngayong taon, biglang nagkaroon ng malawakang pagkansela ng mga parada sa pag-usot na may banta mula sa Ukraine. Dumating na sa puntong pangalawang beses ngayong linggo, nagbanta ang rehimen ni Putin na atakihin ang sentro ng Kyiv kung walang tigil putukan sa araw ng tagumpay. Noong nakaraang araw, nagsalita itong laging lasing na ito. Sinabi ni Maska Zakharova, tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation, na nagpadala ng nota ang Russian MFA na may banta sa mga diplomatikong misyon at kinatawan ng pandaigdigang organisasyon. Hiniling ng Moscow na seryosohin ng mga diplomat ng ibang bansa ang pahayag ng Ministry of Defense ng Russian Federation kung saan nagbanta itong magsagawa ng malawakang pag-atake ng mga missile sa sentro ng Kyiv. Kung atakihin ang Moscow habang may tigil putukan, 8 at 9. Hinimok din ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation na tiyakin ang maagap na paglikas ng mga tauhan ng diplomatiko at iba pang kinatawan mula sa lungsod ng Kyiv. Tiniyak ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation na maaaring isagawa ang ganting atake, kabilang na sa mga sentro ng paggawa ng desisyon. Naririnig namin ang tungkol sa sentro ng paggawa ng desisyon mula pa noong nagsimula ang ganap na digmaan. Вот. Agad kong sasabihin, ang mga Ruso ay hindi kailanman gumaganti ng atake. Dito, kailangan gamitin ang lohika at ang sanhi at bunga.
Ang digmaan ay sinimula ng marumi at mabangis na Rusya. Kaya siya ang agresor at tanging ang Ukraine lang ang maaring gumanti ng atake. Lahat ng ginagawa ng Rusya ay purong agresyon. Anumang uri ng pag-atake ay agresyon at ang Ukraine ay tumutugon lamang. Hindi maaaring gumanti ang Rusya. Ulitin ko, ito ay tungkol sa sanhi at bunga. Hiwalay pa itong lasinggera, lasing na. Nagreklamo si Maska Zakharova na nang magpahiwatig si Pangulong Volodymyr Zelensky tungkol sa paggamit ng mga drone ng Ukraine sa parada ng Araw ng Tagumpay sa Moscow, walang pumigil sa kanya sa summit ng European Political Community. Mapang-uyam pang idinagdag ng lasing na si Zakharova na ang Russia ay hindi umaatake kundi nagtatanggol lang. Oo nga naman, syempre. Gaya ng dati, di raw sila umaatake kundi nagtatanggol lang. At tungkol dito, naglabas ang Polish na pahayagang Rzeczpospolita ng artikulo kung saan diretsahang sinasabi na si Vladimir Putin ay parang humihingi ng atake sa Moscow o kaya siya mismo ang naghahanda nito. Ginagawa niya ito ng may buong kamalayan. Narito ang CP mula sa Rzeczpospolita. May maliit na tsansa ang Europa para sa ilang araw na tigil putukan sa unang pagkakataon sa ikalimang magkakasunod na taon ng malawakang digmaan ng Rusya laban sa Ukraine. Nang ipahayag ng Kremlin ang isang unilateral na tigil putukan na dapat sanay magsisimula noong ika-8 at ika-9 ng Mayo sa panahon ng propagandistang parada ng tagumpay ni Vladimir Putin, magaling na nilampasan ng Ukraine ang Kremlin sa pamamagitan ng pag-alok ng sarili nitong tigil putukan na magsisimula sana sa gabi ng ika-5 hanggang ika-6 ng Mayo at magtatagal ng walang takdang hangganan. Sa ganitong paraan, muling nailantad ng Ukraine ang tunay na hangarin ni Vladimir Putin sa digmaang ito. Nasira ang pag-asa sa kapayapaan dahil sa pambubomba ng Rusya sa mga lungsod ng Ukraine. Dito ko rin nais banggitin na, ayon sa datos ng Ministry ng Panloob na Gawain ng Ukraine, sa resulta ng mga pag-atake ng Rusya noong gabi ng ika-6 ng Mayo, 27 sibilyan ang nasawi at hindi bababa sa 120 ang nasugatan. Ganyan igalang ng Rusya ang tigil putukan. Matapos ang hating gabi, nilabag ng mga Ruso ang tigil putukan at binomba ng missile at drone ang mga lungsod ng Ukraine buong gabi. At ngayon, mag-isip-isip tayo ng kaunti dito. Ang sentido komun ay nagsasabi na si Vladimir Putin ay dapat interesado kahit man lang sa pansamantalang tigil putukan. Kahit man lang para bigyan ng pagkakataon ng industriya ng langis ng Rusya at ang mga imbaka na terminal ng gasolina na kamakailan lang ay labis na naapektuhan ng mga Ukrainian drone na umabot na nga sa Ural na makabawi. Huminga, magparekonstruksyon, magpaayos at EBP. Bukod ba dyan, ayon sa lohika at sa tamang pag-iisip, kapakipakinabang kay Vladimir Putin ang tigil putukan para sundin ito ng Ukraine para masiguro na kahit ang simpleng parada sa ika-9 ng Mayo ay magaganap ng walang aberya. Ayon sa tamang pag-iisip, dapat sana ay sinunod ni Vladimir Putin ang tigil putukan na inihayag ng Ukraine para sundin din ng Ukraine ang tigil putukan na inihayag ng Russia. Pero, sa hindi malamang dahilan, nagpasya si Vladimir Putin na sirain ang tigil putukan na para bang sinasadya niyang udyukan ang Ukraine na gumante. Dito, tinatanong ng pahayagang Rzeczpospolita ang isang mahalagang tanong. Narito ang CP. O baka naman, ang lumanang retorika na naririnig na natin ng mahigit 10 taon sa gitna ng lumalalang kalagayang pang-ekonomiya, tumitinding panunupil, sensura at pagputol ng internet ay hindi na nakukumbinsi ang karaniwang Ruso sa pangangailangan ng digmaan laban sa Ukraine. Baka kailangan ng Kremlin ng dahilan para mag-escalate. Hindi maaaring balewalain ni Putin ang katotohanan na sa pag-atake niya sa mga lungsod ng Ukraine, binibigyan niya ng kalayaan ang mga otoridad sa Kyiv na maaaring gumanti ng masakit lalo na ngayong ika-9 ng Mayo. Maaring ito nga mismo ang inaasahan ng diktador ng Kremlin. Pero bakit? Ang punto rito, maaaring gamitin ni Vladimir Putin ang mga pag-atake ng mga Ukrainian drone habang ginaganap ang parada bilang dahilan upang subukin ang katapatan ng kanyang mga tauhan at simulan ang panibagong bugso ng sapilitang mobilisasyon. Para sa Kremlin, pagkakataon ito para sisihin ang mga Ukrainian sa ganap na pagkasira ng natigil na usapang pangkapayapaan na may pamamagitan ng Estados Unidos. At posibleng umabot pa sila sa pagsubok ng taktikal na sandatang nuklear. Ilang araw lang ang nakalipas, nagbanta ang Kremlin ng malawakang pag-atake sa sentro ng Kyiv at nanawagan sa mga residente na lumikas.
Sa huli, sinusubukan lang takutin ni Vladimir Putin ang lahat. Mga Ruso sa loob ng Rusya, mga Ukrainyano sa Ukraine at mga Europeo. Dahil hayagan na siyang pinagtatawanan at naunawaan na hindi na niya kailanman mananalo sa digmaan. Tapos na. Para kay Putin, malinaw kung paano matatapos ang digmaan. Kaya sa huli, nanganggahas akong ipalagay na matapos ang 5 taon ng mismong malawakang yugto ng digmaan laban sa Ukraine, malinaw na umaasa na si Putin sa paglala ng sitwasyon para lang makalabas sa pagkakabalaho. Bakit ganon? Dahil wala nang kahit kaunting ideya si Putin kung ano ang gagawin pagkatapos ng digmaan. Kasi kung matatapos ang digmaan, mapipilitan silang sa loob ng Russia halimbawa kahit papaano ay paluwagin ang mga represyon, paluwagin ang sensura. Hindi mo na maipapangatwiran ang pagputol sa internet at komunikasyong mobile sa pagsasabing para ito sa seguridad na kesyo para hindi umatake ang mga drone ng Ukraine. Pero ang lahat ng pagtigil at pagpapaluwag na ito ay magiging sobrang delikado para sa pamumuno mismo ni Vladimir Putin. Dito muna ako maglalagay ng 3 tuldok. Ibahagi ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o kumuha ng bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code sa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Iyan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat mga subtitle.